Nag-spray na nga pala ako ng pangontra sa pangungulot ng mga kamatis at nag-harvest na nga rin ako ng mga bunga nitong mga palaya at ngayong araw din ay harvest na ng mga palay na malapit lang sa area ko at nakatanggap ako ng isang sako. Shoutout nga pala sa lahat ng mga suki kong followers at mga viewers. Isang maulap at maulan na umaga na naman sa ating lahat. Kapag pumupunta nga pala ako sa farm bago ako nagtrabaho or gawin yung mga task na na-schedule ngayong araw ay umiikot muna ako sa lahat ng mga pananim ko upang i-check kung anong mga katayuan nila ngayon. Para kahit papaano hindi ako magulat kung may mga problema na yung mga pananim ko. Dahil sa maulan na panahon ay tinamaan na nga rin ng pangungulot yung dawan ng mga kamatis ko. Mukha lang siyang normal tignan pero hindi na yan mapakikinabangan. Lalong-lalo na pag umabot na talaga sa talbos yung pangungulot. Yan talaga lagi yung nagiging problema pag maulan, lalo na pag Diamante Max yung bini mo. Pag ganito na yung nangyari, hindi na yan masasalba kaya tatanggalin na lang natin para hindi makadamay sa iba. Unti-unti na nga rin nangungulot yung ibang dawan mga kamatis. Kaya habang di pa umabot sa talbos ay kailangan na natin gamutin agad yan. Kasi usually nag-umpisa naman yan sa baba papunta sa taas. Kahit pa paano hindi naman nakaabot ng 10 puno yung tinamaan ng pangungulot. Kailangan na natin yung sprayan ng fungicide at ang gagamitin ko naman dito ay AgriBlue. Ganito talaga yung problema sa mga kamatis. Kahit alagang-alaga na tinamaan pa rin ng mga sakit. Pero sa lahat ng tinanim ko ng mga gulay kamatis na talaga ako nahirapan, nakakapagod mag-spray. Kaya minsan di ko na sana kinukontent yung pag-spray na to kasi marami ako mga basher pag gumagamit ako ng chemicals. Hindi talaga nila maintindihan kung gaano kahirap mag-alaga ng mga kamatis. Dito lang naman ako gumagamit ng iba-ibang mga chemicals pero doon sa iba kong mga tanim, di ako gumagamit ng maraming chemicals doon. Pagdating naman sa mga mixing, pag ganitong sprayer yung ginamit mo, 2 kutsara lang yung ilalagay mo na AgriBlue. Di na nga rin ako gumamit ng kutsara dito, marunong naman ako mag-estimate. Tapos sa haluan ko yan ng isang takip ng agro upang maging pino yung bala ng sprayer. Yung tipong parang ambo na talaga yung sumusulpot sa pito ng sprayer. Tapos lalagyan ko naman yan ng sticker kasi maulan ngayon. Sobrang kapal ng ulap, panigurado uulan yan maya-maya. Ang purpose nga nito ay para kumapit no sa dahon yung mga chemicals na in-spray ko. Tapos lalagyan ko naman yan ng Prebaton. Di po advisable na ihalo yung fungicide at insecticide pero dahil tinamad na ako, hinalo ko na lang para hindi na ako mag-spray mamaya. Ang ginamit ko namang P2 dyan ay 5 volts tapos pasulong yung direction para matamaan talaga yung lahat ng dahon. Ay kung mapapansin nyo parang lumulutang na talaga yung tubig na bala ng sprayer dahil sa agro yun. Huwag nyo na lang muna problemahin yung damo sa paligid ng mga kamatis kasi ngayong Sabado ay tatrabahuin namin yan. Yung pagtanim na kasi namin ng kamatis hindi masyadong pinaplanuhan mabuti kasi minadali talaga to. Di na nga dumaan sa seedling tray, wala pang plastic mulching. Kasi sa totoo lang ayaw ko na talaga magtanim ng kamatis, nakakapagod talaga. Halos araw-araw ka nagtatrabaho dito parang hindi ka na makaalis. Long time kasi na tinanim namin tong kamatis ay may connection pa ako dun sa dati kong pinanser. Di ko kasi natubos ng buo tong lupang to kasi kulang ako ng 50k. Nasa 1,000 square meters kasi lahat ng to at yung mangyari nito yung tiyo ko. At dahil binalik yung 50k na ginamit ko sana ang pangtubos sa lupa ng tiyahin ko, inilipat ko na lang dito. Kaya yun, akin na talaga yung area na to na buong buo. Tatapusin ko na talaga itong kamatis na to at di na ako ulit talaga. Pero kapag once na gusto ko ulit mag-kamatis ay gagamit na talaga ako ng plastic mulching at mga hose para hindi na mahirap magtatrabaho dito. Kulang na kulang kasi talaga ako sa budget kasi lahat ng pera ko ay napunta sa lupa, which is good naman, parang alkansya lang, di mababawasan. Pagkatapos yan, namitas naman ako ng mga palaya dito. Yung konti nga lang yung harvest ko kasi halos araw-araw may bumibili dito kahit nisprayan, ayaw maniwala. Kayo magkasakit dyan, bahala na kayo dyan, pinipilit niyo akong harvestan kayo kahit bawal. Pero kahit sino naman mapapabili talaga pag 3 piraso, 10 piso lang. Wala ba naman kasing timbangan tapos halos bumibili dito, mga kapitbahay ko lang din. Bahala na, hindi naman nakakalugi yun, marami pa namang bunga dito araw-araw. Ang importante dun, magiging kaibigan natin yung lahat na nakatira dito. Pinatanggal ko na nga rin dito yung mga sucker na walang potential magbigay ng bunga. Importante kasing makatagos-tagos yung hangin dito para sa mga oxygen at carbon dioxide. Sinadya ko nga pahabaan yung video kasi marami nagre-request sa akin na pahabaan kasi nakakabitin daw yung video ko. O ayan, bahala na kayo magsawa sa pagmumukha ko dyan. Kung mapapansin nyo, parang wala na akong gana magtrabaho. E paano ba kasi 5 million na lang yung natitirang pera ko? Sinama ko na nga rin pitasin kahit alanganin yung iba kasi kailangan kong bumili ulit ng bini ng mga palaya kanina kasi na-short yung mga tinanim ko dun sa kabila. Kulang kasi ng 35 na piraso kaya bibili na naman ako ng 4 na pack. Matapos yan ay pinasok ko na yan sa plastic para mabenta na. Ito na nga rin yung sinasabi kong gram peanut. Yan yung mga talong na masarap lagain at isawsaw sa bagoong. Inaani nga yan ng ganyan kaliit pero ganyan talaga kaliit yung mga gram peanut. Pero mahal yan, yung presyo niyan doble dun sa Calexo at Banate. Tapos marami siya magbigay ng bunga at hindi masyadong nangangailangan ng maraming fertilizer. At tapos kung magbenta naman pala dyan ay pumunta naman ako dun sa AgriSupply kung saan lagi akong bumibili. Nung nakarang araw pa sila nag-chat sa akin na pumunta daw ako dito kasi merong ibibigay sa akin yung boss nila. At ayun, nabigyan tayo ng insecticide na gold at isa pang rush gold. Ewan ko lang kung anong pinagkaiba nila. Tapos binigyan din tayo ng mga binin at chai-tai. Hindi ko nga rin alam kung bakit ako binigyan. Siguro dahil lagi akong bumibili dito. Maganda kasi bumili dito kasi laging bago yung mga stock nila. Tapos yung mga binin na binibenta nila hindi pumapalya. Bumili na nga rin ako dito ng mga pan kasi magkakape na lang kami doon kasi maulan. The rest day na lang muna tayo. Wala din naman tayong anak na pinapalaki. Pero asong pasaway meron. Pumunta nga rin ako dito kasi pinadaan nila yung harvester nila kung saan ako nagtanim ng pipino at ampalaya. Saktong-sakto naman din namaan yung mga linya kung saan ako nagtanim. Doon nga sila nag-harvest sa kasunod na area kung saan ako nagtanim ng pipino at ampalaya. Hindi nga nila tinuloy yung pag-harvest kasi basa yung palay. Pag ganitong basa kasi yung mga palay, yung mga butil niyan ay sumasabay dun sa mga dayami na sasayang lang. Kaya ipupuspon na lang muna nila yung pag-harvest nila dito. Babalik na lang sila pag natuyo na. Na-harvest na nga rin nila yung lahat ng palay dito banda. At syempre makatanggap na naman tayo ng
ng isang sako mula sa ating pinakagwapong lolo. Oh yeah. Hindi ko napansin na tumubo na nga rin pala yung tanim kong pipino dito nung nakarang araw, kaya nisprayan ko agad yan ng gold. Bago nga pala ako umuwi, inilipat ko muna dito sa seedlings tree itong mga sili green. Ganito nga pala yung bunga niyan pag namunga na. Wala talaga kasi ako makita na bini yung ginagawang dynamite. Sayang, malaki pa naman yung mga bunga nun. Yun lang muna guys, happy farming!